Dominant Protector. Credit to the author. 3,421-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Maya-maya, dumating na ang reply ni Aliyah. Terrence bro, nandito ka. Ang galing. May self-study class mamayang hapon, lalabas kami ni Lorilyn para hanapin ka ngayon. Hindi mapigilan ni Terrence na mapangiti sa text si Aliyah na ito ay siguradong nagmamadali, hindi man lang pumapasok sa paaralan. Ngunit alam niya kung ano ang nararamdaman nito para sa kanya, hindi lang niya maipapangako sa kanya ang anumang bagay ngayon. Ang Miss, Trixie, Melissa, Yasi, Akira, at ang iba pa ay konektado lahat sa kanilang sariling kapalaran, hinaharap, at mga misyon. Hindi sila mapaghiwalay, ngunit ayaw ni Terrence na masangkot sina Aliyah at Lorilyn. Masyado pa silang bata para maunawaan ang kalupitan ng mundo ng mga practitioner. Kung isang araw ay mabubuhay siya ng isang mapayapang buhay, at lahat ng mga bagay na ito ay naayos na, gusto pa rin nilang sundin siya. Isasama sila ni Terrence, ngunit hindi ngayon. Hindi nagtagal, nakita niya si Aliyah na tumatakbo palabas ng school, puno ng excitement at saya ang mukha nito. Hindi alam ni Terrence kung magiging ganito pa ba siya kasaya pagkatapos niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kapatid niyang si Aaron. Napabuntong hininga si Terrence sa isiping iyon, nagpas siyang sabihin sa kanya ang totoo. May balita siya ngayon tungkol sa panggilan, at ayaw na niyang itago ito kay Aliyah. Terrence bro, andito ka pala. Bakit all this time hindi mo ako nakita? Hindi mo ba ako na-miss pagkaalis ni Lorilyn sis? Tumakbo si Aliyah at tumalon sa mga bisig ni Terrence, dahilan para mabuhat niya ito nang walang magawa. Tama na, Aliyah, malaki ka na, hindi mo ba alam na hindi dapat magkadikit ang mga lalaki at babae? Paano ka magkakaroon ng boyfriend in the future? Sabi ni Terrence habang ibinababa siya. Kapatid ako ni Terrence bro, bakit ako magkaka-boyfriend? Tumingin si Aliyah kay Terrence, nalilito. Ang makitang ganito si Aliyah ay lalo pang napatunayan ang kanyang mga hinala. Hindi niya naisip na pagkatapos ng lahat ng oras na ito, hindi pa rin siya pumupunta upang makita siya, ngunit ang kanyang pag-iisip ay hindi nawala, sila ay lalo pang lumakas. Akala niya ay dumistansya si Aliyah sa kanya pagkatapos umalis ni Lorilyn. Gayunpaman, tila hindi ito ang kaso. Dati, ginamit lang ni Aliyah si Lorilyn bilang dahilan, ngunit ngayon ay hindi na niya itinago ang kanyang nararamdaman. Dahil dito ay nagtaka si Terrence kung nakagawa na ba sila ng kasunduan noon. Sa katunayan, ito ay totoo. Noon pa man ay binibiro ni Aliyah sina Terrence at Lorilyn, ngunit isang gabi, nanaginip siya at hindi sinasadyang nailabas ang sarili niyang iniisip. Naghinala na si Lorilyn sa kanya sa simula, at ngayong nai-record na niya ang kanyang sleep talk, hindi ito maitatanggi ni Aliyah. Ngunit si Aliyah ay hindi isang mahiyaing tao tulad ni Lorilyn. Ngayon na siya ay nagbukas, ipinagpatuloy niya ang paghuhugas ng utak kay Lorilyn, na sinasabi sa kanya na susundan nila si Terrence nang magkasama hindi sila magkakaroon ng bentahe sa napakaraming tao na nakikipagkompetensya para kay Terrence. At saka, hindi si Lorilyn ang tipong magkukusa, kaya hindi ba siya ang dehado sa hinaharap? Ni hindi niya makikita si Terrence minsan sa loob ng 10 araw hanggang kalahating buwan, tama ba? Naisip ito ni Lorilyn, ito ang kanyang personalidad, kung tutuusin. Mas mabuting humingi ng tulong kay Aliyah, kaya pumayag siya. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay bago pa sila makagawa ng anuman, si Lorilyn ay dinala na sa Sky Elixir Sect. Ngunit hindi alam ni Terrence, kaya nagtanong siya. Ate, ano ang kinalaman nito sa isang kasintahan? Napakurap si Terrence. Terrence bro, hindi mo ba narinig ang kantang ito? Ilan ang mabubuting kapatid mo? Si Aliyah ay nagsimulang kumanta ng buong tapang. Paf! Sa wakas ay naunawaan ni Terrence ang ibig niyang sabihin, at siya ay nabalisa. Sa totoo lang, ayaw ni Terrence na pag-usapan ni Aliyah at Lorilyn ang kanilang nararamdaman ngayon. Mahihirapan siyang harapin ang mga ito. Napakaraming mapanganib na bagay na kailangang gawin ni Terrence, at mas mabuting panatilihin ang malabong relasyon ng magkapatid mula noon.
Nagkunwaring hindi naiintindihan ni Terence, ano ang kinalaman nito sa pagkanta. Sabi ni Aliyah, nagpapanik sa pagkalito. Ate, ganyang klaseng ate? Hindi biological sister, god sister. God sister. What do you mean god sister? Nagkunwari si Terence na hindi niya narinig ang pagkakaiba ng dalawang salita. Manliligaw. Isang may bahay. Naiintindihan mo ba? Nagpapanik na sabi ni Aliyah. Nagsisi si Terence na binaril ang sarili sa paa. Kung iniiba niya ang topic kanina, hindi na sana gaanong gulo, pero hindi niya alam kung paano haharapin ito ngayong sinabi na ni Aliyah. Bata ka pa. Pag-uusapan natin yan paglaki mo. Hindi siya direktang tinanggihan ni Terence, mas malaking dagok ang haharapin ni Aliyah mamaya, kaya hindi na siya pumasok sa paksa. Sinabi ko na sa iyo, hindi ako kayang iwan ni Terence bro. Bata pa ako at hindi magagapi, napakaraming pakinabang ko. Tumango si Aliyah, natutuwa. Aliyah, huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Pinatawag kita dito para sa ibang dahilan, ngunit kailangan mong maging matatag pagkatapos mong marinig ito. Naging seryoso ang ekspresyon ni Terence. Huminto si Aliyah, hindi inaasahan na ganoon ang sasabihin ni Terence. Maya-maya ay nagsalita siya ng mabuti. Is it about my brother? Tumango si Terence. Mukhang masaya si Aliyah sa hitsura, pero iniisip pa rin niya ang kapatid niya. You need to be mentally prepared. Alam ko. Namumula ang mga mata ni Aliyah. Terence bro. Alam ko na ito mula nang dumating ka para hanapin ako. Hiniling ng kapatid ko na bantayan mo ako, at kahit na magkasama kayo, mag-iiwan siya ng liham o voice recording, hindi lang isang larawan. Ang aking kapatid na lalaki ay nakikipag-ugnay sa akin paminsan-minsan kapag siya ay nasa isang misyon, ngunit sa pagkakataong ito ay napakatagal na. Nagsimulang bumagsak ang mga luha ni Aliyah habang nagsasalita siya, at medyo kumirot ang puso ni Terence. Hinailan niya ito sa kanyang mga bisig at tinapik ang kanyang malambot na likod. Aliyah, huwag kang malungkot, ang katotohanan ay hindi kasing sama ng iniisip mo, ang iyong kapatid na si Aaron ay hindi namatay. Agad na itinaas ni Aliyah ang kanyang ulo, nanlaki ang kanyang mga mata sa luha. Terence bro, sa tingin mo kapatid ko. Hindi siya namatay, ngunit sa ngayon, siya ay nasa isang vegetative state. Si Terence ay maaari lamang ipaliwanag ito sa ganitong paraan. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi ng mundo ng practitioner, ngunit mas tumpak na sabihin na siya ay isang gulay. Gayunpaman, ang isang tao sa isang vegetative state ay walang kakayahang kumilos. Si Aaron, sa kabilang banda, ay maaaring gumalaw sa ilalim ng hypnosis. Gayunpaman, sa ibabaw, magkamukha sila. 3,422. Kung wala ang hypnosis, si Aaron ay hindi naiiba sa isang gulay kahit na siya ay nagising. Hindi patay ang kapatid ko. Nasaan siya? Sabi ni Aliyah na tuwang-tuwa sa balita. Terence bro? Miracle doctor ka, tama. Mapapagaling mo pa ang cancer ng nanay ni Lorilyn, kaya dapat may paraan ka rin para gumaling ang sakit ng kapatid ko, di ba? Ito. Mabuti. Alam ni Terence na nagsisinungaling siya kay Aliyah, ngunit wala siyang pagpipilian. Ngunit ngayon, nawawala ang isang mahalagang halamang gamot. Makukuha ko lang ito sa mas mapanganib na lugar. Mas delikado. Natigilan si Aliyah, nag-aalala. Ang isang panig ay ang kanyang kapatid, ang isa ay ang taong nagustuhan niya. Gusto niyang magising ang kanyang kapatid, ngunit ayaw niyang malagay sa panganib si Terence, kung gayon. Kung masyadong mapanganib, maaari tayong mag-isip ng ibang paraan. Masasabi ni Terence kung ano ang iniisip ni Aliyah, at napabuntong hininga sa kung gaano niya ito kamahal. Kung pupunta ako ngayon, tiyak na delikado ito dahil hindi ako sapat. Ngunit pagkatapos ng ilang oras, kapag tumaas ang aking lakas, ito ay magiging isang piraso ng cake. Gayunpaman, kailangan mong maghintay. Ayos lang maghintay saglit, basta't ligtas kayong lahat. Terence bro, kailangan mong magpakatatag bago ka umalis. Huwag kang magsapalaran. Mabilis na sabi ni Aliyah. Naiintindihan ko.
I'm not only being responsible for myself, but also for the pangolin. Otherwise, kung wala akong sapat na lakas, hindi lang ako mawawalan ng buhay, pero hindi ko rin makukuha ang medicinal herbs. Hindi ba worth it? Ngumiti si Terence habang umiiling. Buti naman. Nakahinga ng maluwag si Aliyah, hindi na tulad ng dati. Pagkatapos ng lahat, may pag-asa pa para sa kanyang kapatid, at malaki ang tiwala niya kay Terence. Kung sinabi niyang may paraan, dapat may paraan. Sa pag-iisip na iyon, bumalik si Aliyah sa kanyang masiglang sarili. Terence bro, nasaan ang aking kapatid? Maaari ko ba siyang makita? Siyempre pwede, nasa kotse. Sabi ni Terence habang nakaturo sa Grand Cherokee. Mabilis na tumakbo si Aliyah. Bumaba si Drake sa sasakyan at tinulungan si Aliyah na buksan ang trunk. Nakita niya si Aaron na nakahiga sa loob. Kuya! Bulalas ni Aliyah, ngunit napagtanto niyang hindi siya naririnig ng kanyang kapatid. Namumutla ang mukha ng kapatid niya, at nakaramdam siya ng kaunting ginhawa pati na rin ang sakit sa puso. Kung hindi dahil sa tulong ni Terence bro, baka hindi na niya ito muling makikita. Aliyah, hindi mo kailangang maging malungkot. Gagawin ko ang ipinangako ko sa iyo. Seryosong sabi ni Terence habang tinatapik ang balikat niya. Okay. Sabi mo makakasama kita paglaki ko diba? Biglang tanong ni Aliyah. Go! Hindi akalain ni Terence na itatanong iyon ni Aliyah, at medyo awkward. Casual na tanong lang nito, at ngayon ay itinulak na ito sa puntong kailangan niyang mag-oo. Inilagay siya nito sa isang mahirap na posisyon, ngunit hindi siya ang tipo na mahiyain. He nodded after some hesitation, basta payag ka, you'll always be my sister. God sister. Napakurap si Aliyah. Sige, I treat kita ng kainan dahil nakabalik ka na. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Okay, pero gusto kong kainin ang luto ni Terence bro. Mas masarap ang luto mo kaysa sa labas. Si Aliyah ay hindi masyadong malungkot, maliwanag na nagtitiwala ng husto kay Terence. Mabuti naman, bili na tayo ng gulay. Mabilis na tumango si Terence at sumakay sa Land Rover kasama si Aliyah. Sinabihan niya si Drake na bumalik muna sa kanyang villa sa Donghae, mas madali para sa kanya na alagaan si Aaron doon. Si Aliyah ay nakatira pa rin sa kanyang lumang bahay, at pagkaalis ni Lorilyn, siya ay nag-iisa. Talagang naawa si Terence sa kanya, hindi niya alam kung ano ang kalagayan niya ngayong wala na si Lorilyn, ngunit hindi niya tinawagan si Terence para magreklamo. Pagkatapos maghanda ng pagkain para kay Aliyah, sinamahan siya ni Terence na kumain at umalis, na hinikayat siyang mag-aral ng mabuti. Dinala ni Amara ang kaunting kadalisayan at ang hypnotist pabalik sa Supernatural Investigation Bureau. Hindi inaasahan ni Thomas na magiging ganito kalakas ang Amara. Iyon ang una niyang misyon at nanalo na siya, ibinalik ang suspect. Dagdag pa, mula sa kanilang mga pahayag, nasangkot sila sa maraming malalaking kaso, at mahusay ang ginawa ni Amara. Amara, magaling ka. Tiningnan ni Thomas ang ulat at ngumiti, narinig ko na noong nasa istasyon ka ng pulisya, nalutas mo ang ilang malalaking kaso ng sunod-sunod. Ngayon tila isang matalinong desisyon na ilipat ka sa Supernatural Investigation Bureau. Kahit masakit ang ulo ko at hindi ko alam kung paano sisimulan. Dagdag pa, ang Hidden House Duran ay talagang sumali sa aming investigation department, ito ay isang bagay na hindi maisip. Kailan pa nagkaroon ng kapangyarihan ang ating investigation department na pamunuan ang mga nakatagong bahay? Chief Fane. Ay! Namula si Amara sa papuri. Saglit siyang nag-alinlangan ngunit sinabi pa rin niya ang totoo, sa totoo lang, lahat ito ay salamat kay Terence. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko mabibihag ang 2 taong ito, at ang Hidden House Duran ay hindi makakasama sa amin ng ganoon kadali. Oh! Terence! Huminto sandali si Thomas bago tumango. Medyo alam niya ang Amara at relasyon ni Terence pero ayaw niyang makialam. Ang kanyang anak na babae ay hindi opisyal na kasintahan ni Terence. Kung hindi nakialam sina Cheryl at Josephine, bakit siya dapat? Ngumiti siya at tumango. Terence is considered a supernumerary personnel of the Supernatural Investigation Bureau. Galing siya sa branch namin.
Sa tulong niya, lakas din ng Supernatural Investigation Bureau namin. Oo, at sinabi ni Terence na isa-isa niyang iuulat ang iba pang mga nakatagong bahay sa Investigation Bureau, at sila na ang bahala sa lahat. Sabi ni Amara. Very good, Amara. Bagamat tulong ito ni Terence, hindi siya tagalabas sa atin. Mapagkakatiwalaan natin siya ng buo. Nakikita ko pa nga na sa atin magsisimula ang kaluwalhatian ng ating Supernatural Investigation Bureau. Masayang sinabi ni Thomas, sige, Amara, natapos na ang usapin na ito. Ayon sa mga alituntunin ng ating Supernatural Investigation Bureau, maaari kang magpahinga bago bumalik sa trabaho. Mula ngayon, maaari kang magpahinga. Sige. Kahit wala siyang day off, hihingi pa rin siya. Tumawag lang ang pamilya niya para sabihing nakabalik na ang kapatid niya, at gusto na niyang umuwi sa lalong madaling panahon. 3,423. Hindi niya nakita ang kanyang kapatid na si Mirasol sa loob ng maraming taon. Hindi niya alam kung kamusta na siya ngayon. Kakauwi lang ng kapatid ko galing abroad, kaya magpapahinga muna ako saglit. Pumunta ka. Tumango si Thomas, ikaw na ang vice director ngayon, kaya dapat mong kontrolin ang oras ng bakasyon mo. Gayunpaman, kung may emergency mission, kailangan mong bumalik kaagad sa team. Chief Fane, huwag kang mag-alala. Alam ko kung ano ang mahalaga. Mabilis na tumango si Amara. Si Amara ay masayang naghahanda para umuwi, ngunit hindi niya alam na may namumuong pagsasabuatan laban sa kanyang bahay. Sa ibang bansa, Sentral. Ito ang punong tanggapan ng Firewolf Gang at ang Pulang Kabibe. Ito ay matatagpuan sa isang misteryosong isla. Ang taong may control sa center ay si Miss Liger, na nakikipagtulungan kay Ancestor Charlie. Ang namamahala sa sentro ay isang lalaking tinatawag na Professor Benjamin II. Narinig ko ang kantang iyon na bumalik si Mirasol sa Eastland. Puno ng puot ang boses ni Professor Benjamin II nang sabihin niya ang pangalan. Oo, narinig ko na umalis na siya sa mercenaryong organisasyon at sa Overseas Cultivators Association. Ang Honorary Great Elder ng Overseas Cultivators Association, Ashton, ay bumalik na kasama niya. Ang taong nagsalita ay ang pinuno ng Central Military Force, si Marlon Keogh. Noon, kung hindi dahil sa pakikialam niya, ang ating mga kababayan ang magmamana ng sinaunang espiritual na hayop, at ang pinakahuling genetic modification ko ay magiging matagumpay. Kapag nagtagumpay siya, siya ay magiging isang makapangyarihang katulong para kay Teacher Lee at sa asawa ni Teacher Liger. Nabigo akong tuparin ang kanilang tiwala. Sabi ni Dr. Benjamin II na may pagkapuot. Ang mana mula sa sinaunang espiritual na hayop ay nakuha sa pamamagitan ng Mirasol nang hindi sinasadya, na ginawa siyang isang Sky-class late-phase peak physical practitioner. Ito ay isang pambihirang pag-iral kahit na sa mundo ng mga practitioner. Kung nakuha ito ng isa sa mga tauhan ni Professor Benjamin II, maaari niyang pag-aralan ito mula sa kanyang genetic modification at lumikha ng katulad na biochemical agent. Sa pamamagitan ng pag-inject nito sa tatanggap, makakapag-produce siya ng hindi mabilang na mga masters. Ito ay mas malakas kaysa sa kasalukuyang bio-tao. Ang Mirasol ay mas mahusay kaysa sa kasalukuyang bio-tao. Kung ito man ay sa mga tuntunin ng lakas, pagtatanggol, o pagtitiis, siya ay mas mahusay kaysa sa kasalukuyang bio-tao. Masasabing si Amara ay isang perpektong eksperto na binago. Hanggat kaya niya ang pamamaraang ito, ang mga biochemical na gamot ni Dr. Benjamin II ay susulong ng mabilis. Hindi ito masisisi sa iyo, Doktor, man proposes, God disposes, who knew she would just happen to replace her. At saka, kung hindi dahil sa proteksyon ng Overseas Cultivators Association at mercenary organizations, we would have taken action against her long ago. Ngayong nakabalik na siya sa Eastland, sa tingin mo ba ay dapat na tayong? Si Marlon ay gumawa ng isang kilos na nanunuot sa lalamunan. Pagdating ng panahon dapat dalhin mo sa akin ang katawan niya. Gusto kong pag-aralan ang dugo at genes niya. Ngumisi at tumango si Professor Benjamin II. Go make the arrangement, but be careful the 2-hour Sky-class late-phase pick, top-class masters kailangan natin silang ilabas na may ganap na kalamangan. Paano ito? Ipadala ang 4 masters. 4 na Sky-class late-phase peak.
Matagal na nagmuni-muni si Kiyoshan at sinabing, kailangan nating humingi ng pahintulot kay Miss Liger para pakilusan ang napakaraming eksperto. Hindi madali para sa Instructor Lee na sanayin ang mga taong ito. Hindi natin sila magagamit sa kalooban. Bukod dito, ang mga taong ito ay ang aming mga lihim na puwersa. Sa mundo ng paglilinang, walang ibang nakakaalam na napakaraming makapangyarihang magsasaka sa ating sentro. Sige, kakausapin ko si Miss Liger tungkol dito. Tumango si Professor Benjamin Tu. Nitong ilang araw, ang ninuno ng Charlie ay labis na nababagabag. Siya at si Harry ay handa na ibenta ang grade 2 cauldron sa kumpanya ni Terence sa mataas na presyo, ngunit walang sinuman mula sa kumpanya ni Terence ang dumating upang makipag-ayos sa pagbili. Naiwan na walang pagpipilian, si Ancestor Charlie ay naghihintay na balisang. Maaari na lang niyang hanapin muli si Miss Liger para pag-usapan ang pagtutulungan at paghandaan ang pagkopya ng Grade 2 Automatic Medicinal Cauldron. Sa kabutihang palad, nakatulong din si Dr. Benjamin Tu. Pagkatapos ng isang panahon ng maingat na pagsasaliksik, sa wakas ay nakagawa siya ng isang replika. Ito ay medyo mas madali kaysa sa pag-crack ng Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron. Pagkatapos ng lahat, ang isang Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron ay gumamit ng iba pang mga materyales na kapalit. Sa pagsasaliksik at pag-crack nito, ang ilang mga parameter sa programa ay kailangang baguhin upang umangkop sa tunay na Grade 1 Medicinal Cauldron. Nagkaroon ng problema sa compatibility sa prosesong ito. Gayunpaman, ang isang Grade 2 Automatic Medicinal Cauldron ay walang ganoong problema. Maaari itong magamit pagkatapos ng pag-crack nito. Sa makatuwid, pagkatapos ng matagumpay na pag-crack nito, maaari itong maging mass produce at ibenta sa merkado. Gayunpaman, ang lahat ay naihanda ng mabuti. Nang mailagay na ng sekta ng Alchemy ang Grade 2 Automatic Medicinal Cauldron sa merkado at malapit ng paspusang i-promote at makikipagtulungan sa Trade Association ng Cultivator, aktwal na inilunsad ng association ang Integrated Intelligent na bersyon ng Grade 1 at 2 Automatic Medicinal Cauldrons. Hindi lamang ito magagamit upang pinuhin ang mga first grade na table tasks, ngunit maaari rin itong magamit upang pinuhin ang mga second grade na table tasks. Siyempre, kung nais ni Professor Benjamin Tu na kopyahin ang function na ito, magagawa niya ito ng walang anumang mga teknikal na paghihirap. Gayunpaman, hindi iyon ang pangunahing problema. Ang automatikong Grade 1 at Grade 2 medicinal cauldrons ay masyadong mahiwaga. Hanggat ang kabilang partido ay Grade 1 alchemist at alam kung paano kontrolin ang apoy ng tableta, makukumpleto nila ang pagpino ng Grade 2 medicinal pill sa tulong ng automatic energy ng pillfire sa automatic Grade 1 at Grade 2 medicinal cauldrons. Ito ay isang makajos na tool para sa alchemy. Kahit sa kanilang mga panaginip, ang mga Grade 1 alchemist ay gustong gumawa ng Grade 2 elixir. Gayunpaman, maaari lamang silang sumuko dahil hindi sila sapat na malakas. Ngayong mayroon na silang automatikong Grade 1 at Grade 2 medicinal cauldrons, mabilis nilang mabibili ang mga ito. Ang hitsura ng Divine Alchemy na sandata na ito ay naging dahilan upang ang Grade 2 automatic cauldron replica ng Sky Elixir Sect ay napunta mula sa isang taong nagbibigay pansin sa isang taong hindi interesado dito. Labis na nanlumo si Patriarch Charlie kaya halos samukha siya ng dugo. Ito ay lahat ng pera. Napakaraming Grade 2 medicinal cauldrons, kasama ang modification fees, ang nasayang lahat. Miss Liger, anong gagawin natin ngayon? Si Patriarch Charlie ay nanginginig sa galit. Mapapaasa lang niya si Miss Liger. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay bumili ng isa pang set ng kanilang bagong Grade 1 at Grade 2 automatic medicinal cauldrons para pag-aralan. Sa aking opinyon, ito ay isang pag-upgrade lamang sa pag-andar at isang kapalit na material para sa isang Grade 2 medicinal cauldron, walang malasakit na sabi ni Miss Liger. Naniniwala ako na dapat nating kopyahin ito. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Patriarch Charlie. Ito ang lahat ng mga ari-arian ng 5 elemento ng sekta, at lahat sila ay tumaya sa kaldero. Kung hindi ito maipagbibili, hindi ba sila iiyak hanggang mamatay? You don't have to be too anxiety. This is what these things are all about. Technology is the absolute truth. Meron tayong high-tech, kaya bakit tayo matatakot sa kanila? Walang pakialam na sabi ni Miss Liger.
Sige, mag-aayos ako ng bibili. Nakahinga ng maluwag si Patriarch Charlie. 3,424. Habang nag-uusap ang dalawa, nag-ring ang phone ni Miss Liger. Dinampot niya ito at nakita niyang subordinate niya iyon, si Professor Benjamin ang pangalawa. Nagpaplano rin siyang bumili ng grade 1 at 2 automatic medicinal cauldron at hayaan siyang mag-aral nito. Hello. Second generation, anong problema? Walang pakialam na tanong ni Miss Liger. Madam Liger, bumalik na ang kanta Mirasol sa Eastland. Gusto kong patayin siya ni Marlon at ibalik ang kanyang katawan para sa pagsasaliksik. Oh, bumalik ba siya? Nag-isip sandali si Miss Liger at sinabing, sige, ikaw na ang mag-ayos. Gayunpaman, ang isang buhay na katawan ay mas mahalaga. Kung maaari, mas mabuting ibalik ang isang buhay na katawan para sa pagsasaliksik. Kung namatay siya at nagbago ang kanyang mga gene, magiging mahirap itong pangasiwaan. Ayaw niyang magsabi ng marami sa harap ni Patriarch Charlie at ilantad ang foundation at lakas ng Central, kaya hindi malinaw ang sagot niya. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na pumayag siya sa bagay na ito. Sobrang thoughtful ni Madam Liger. Naiintindihan ko. Sinabi ni Professor Benjamin II. Hayaan mo si Kiyosha na mag-ayos ng matagal. Dapat mong itoon ang iyong lakas sa pananaliksik. Sa loob ng ilang araw, may ipapadala ako sa bagong grade 1 at grade 2 na automatikong medicinal cauldrons. Maaari mong kopyahin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Utos ni Miss Liger. No problem. Don't worry, Madam Liger. Pumayag si Dr. Benjamin II, ibinaba ang telepono, at sinabi ang balita kay Marlon, na humihiling sa kanya na magpadala ng isang tao na gagawa nito. Upang magtagumpay, si Marlon ay napakaingat sa pagkakataong ito. Nagpadala siya ng 4 masters, lahat ng Sky Class late phase peak. Ang 4 na taong ito ay hindi pa lumitaw sa sinaunang mundo, at walang nakakaalam ng kanilang pagkakakilanlan. Lahat sila ay ang pundasyon ng Sentral. Bagamat tahimik ang Central ngayon, talagang may lakas ito. Kung gusto nilang patayin ang Mirasol, dapat sapat na ang 3 kumpletong master ng realm. Kahit na mayroon silang Ashten na nasa kumpletong kaharian, dapat ay higit pa sa sapat ang 3 laban sa 2. Gayunpaman, magiging mahirap makuhang buhay ang Mirasol. Ang 4 sa kanila ay nagpunta pangunahin upang takutin siya. Pagkatapos ng lahat, ang Mirasol ay isang buhay na tao, at isang Sky Class late phase peak master noon. Napakahirap na ibalik ang isang tulad niya sa pamamagitan ng puwersa. Kung may nangyaring mali sa daan at tumakas ang kanta Mirasol, hindi na nila siya mahahanap muli. Kaya, ayon sa mga tagubilin ni Marlon, gagamitin nila ang Mirasol bilang pagbabanta, at pagkatapos ay pipilitin nilang bumalik ang Mirasol sa kanila. Dahil ang Mirasol ay bumalik sa pamilya ng kanta, nangangahulugan ito na mayroon siyang damdamin para sa pamilya ng kanta. Upang hindi masaktan ang pamilya ng kanta, ang tanging pagpipilian niya ay sumunod. Tahimik na dumating silang 4 sa Eastland. Dahil lahat sila ay cultivator, hindi sila nagpahinga at sumugod sa pamilya ng kanta. Ngayon, bumalik ang kanta Amara sa bahay ng pamilya ng kanta, na puno ng mga ilaw at dekorasyon. Si Amara at ang Mirasol ay may isang nakababatang kapatid na lalaki, ngunit siya ay nasa paaralan pa rin at hindi masyadong malakas. Hinihintay siya ng pamilya ng kanta na lumaki bago siya pumalit. Pagkatapos ng lahat, ang Amara at Mirasol ay mga babae. Kailangan nilang magpakasal sa hinaharap at hindi magiging bahagi ng pamilya ng kanta. Ling Liger, nakabalik ka na. Tuwang-tuwa si Amara nang makitang bumalik ang kanyang kapatid mula sa ibang bansa. This time hindi lang ako ang bumalik, pangalawang lolo, bumalik din. Nagyakapan si Mirasol at ang Amara. Matagal nang hindi nagkita ang magkapatid. Maganda ang kanilang relasyon mula pa noong bata pa sila at pareho silang excited na makita ang isa't isa. Ikalawang lolo. Umirap si Amara, what second lolo? Baka ang nakababatang kapatid ni lolo. Ang pangalawang Ashten ni lolo na umalis sa pamilya ng kanta. Oo, siya yun. Ngumiti si Mirasol at tumango, pangalawa, nag-uusap sina lolo at lolo sa loob. Dapat tayong magkapatid ay pumunta at magkaroon ng pribadong pag-uusap. Ibinalik mo ba ang bayaw ko? Ako. Umirap si Amara.
Siya. Napaka-busy, hindi ko na siya binalikan. Sa susunod. That won't do. Hindi ba napagkasundoan natin ito? Kailangang makalagpas muna sa akin ang bayaw, kung hindi, hindi ko siya kikilalanin bilang bayaw ko. Ate, nakalimutan mo na ba ang pangako natin? Tanong ni Mirasol. Napakalakas niya. Natatakot ako na hindi kanya kakampi. Sabi ni Amara. Ako. Hindi kayo match. Huminto si Mirasol, naalala ang kantang iyon na hindi alam ni Amara na siya ay Sky Class Late Face Peak. Sinabi lang niya sa kanta na Amara na ibalik ang kanyang bayaw, ngunit hindi niya sinabi sa kanya ang kanyang lakas. Kaya naman, hindi niya napigil ang ngumiti, hindi nagpapaliwanag ng kahit ano. Bahagya niyang iwinagayway ang kanyang kamao at tumama sa isang bato sa bakuran, at sa isang malakas na putok ay nabasag ang bato. Nahayag ang kanyang lakas, at tiningnan niya ang isang Sky Class Late Face Peak Physical Practitioner. Hindi makapaniwala si Amara habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kapatid. Isang Sky Class Late Face Peak Physical Practitioner ito ay isang pambihirang tanawin kahit na sa mundo ng practitioner, at ang kanyang kapatid na babae. Hindi nakita ni Amara ang kanyang kapatid sa nakalipas na ilang taon, ngunit palagi siyang nasa telepono. Sa natatandaan niya, miyembro lang ng isang mercenaryong grupo ang kapatid niya, pero ganito siya kalakas. Dahil dito, medyo napahiya si Amara malakas si Terence, ngunit hindi niya kayang talunin ang kanyang kapatid, isang Sky Class Late Face Peak Physical Practitioner. Sinabi pa niya na hindi siya kapareha ng kapatid niya, nakakahiya. Ikaw. Si Mira, ano ang pinagdaanan mo nitong mga taon? Paano mabilis na umunlad ang iyong lakas? Hindi maniniwala si Amara kung hindi niya personal na nasaksihan ang lakas ni Mirasol. Kahit na tinawagan siya ni Mirasol para sabihin, iisipin niyang nagbibiro siya. Hehe, mas magaling pa sa akin ang bainan ko. Saka mararanasan ko talaga. Humajejek si Mirasol, ngunit hindi sumagot. Ayaw niyang ibahin ni Amara ang usapan. Sister Mirasol, huwag kang magulo. Sa iyong mga kakayahan, hindi mo ba binubuli ang iba sa pamamagitan ng pagsubok sa kanila? Sabi ni Amara na nakakunot ang noo. Pero hindi ka naman masyadong mahina, di ba? Hindi, kailangan kong makita ang bayaw ko. Sabi ni Mirasol. Magkakaroon ng pagkakataon. Walang magawang sinabi ni Amara, ngayon, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang iyong ginagawa nitong mga taon? Okay, pakakawala na muna kita. Ngumiti si Mirasol at tumango. Sinimulan niyang ikwento ang kanyang mga karanasan sa mga taong ito. Since she was back in the Song family, she didn't need to hide these things anymore. Sinabi sa kanya ni Mirasol ang lahat ng detalyado, mula noong siya ay sumali sa mercenaryong organisasyon hanggang sa panahon na siya ay lumahok sa paglilitis sa Diablo. Lalo niyang sinabi sa kanya ang tungkol sa oras na nakuha niya ang mana ngunit kinubkob siya. Kung hindi dahil tinulungan siya ng Overseas Cultivators Association na makatakas, malamang ay namatay na siya doon bago niya matuno ang kapangyarihan ng mana. 3,425. Hindi inisip ni Amara na napakaraming pinagdaanan ng kanyang kapatid nitong mga taon, lalo na ang mga panganib ng pagsubok. Ito ay hindi maisip. Siyempre, kung ikukumpara, mas mapanganib ang karanasan ni Terence, ngunit wala siyang swerte sa kanta ni Mirasol. Gayunpaman, sa antas ng kanyang lakas, natakot siya na hindi siya matalo ni Terence. Nang makitang sumuko na siya, nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, hindi siya huminto ng higit sa ilang minuto. Natapos nang magsalita si Mirasol at biglang nagtanong, Ate, hindi ba sinabi mo noon na kapag nakahanap ka ng mabuting lalaki, kailangan mo muna siyang ibigay sa akin? Bakit hindi mo nabanggit this time? Kumurap-kurap si Amara, yan ang madalas nilang sinasabi noong mga bata pa sila. Napakaraming taon na ang lumipas, at naaalala pa rin ng kanta ang Mirasol. Ang kanyang memorya ay kamangha-manghang. Sister Mirasol, bakit naaalala mo pa rin ito? Awkward niyang tanong. Biro lang ang lahat, seryoso ka ba? Oo, syempre. Wala pa akong boyfriend nitong mga nakaraang taon dahil hinihintay kong ipakilala mo ako. Sabi ni Mirasol. Ito. Ang lakas niya ay hindi kasing taas ng sa iyo, hindi siya bagay para sa iyo.
Walang pagpipilian si Amara kundi sabihin ito. Hindi niya kayang ibigay si Terence sa kanya, tama ba? Sa personalidad ng ate niya, malamang maglakas loob talaga siyang hilingin. Hindi naman talaga totoo iyon. Sinabi mo noon na napakalakas niya at walang kapantay siya sa mundo ng mga magsasaka sa Central Plains. Tingin ko tiyak na mapoprotektahan niya ako. Sabi ni Mirasol. Well, ang kagandahan ay nasa mata ng tumitingin, pinupuri ko lang siya, hindi naman ganoon kaganda. Mali-mali lang si Amara kay Terence ngayon. Hehe. Sabi ko sis, natatakot ka na maaga ko si Bayaw kaya sinimulan mo na siyang maliitin. Are you trying to play dumb with me? Nakita ni Mirasol ang intensyon ni Amara at inilantad siya. Ito. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Amara sa kanyang kapatid, hindi naman. Paano ito, kung nagustuhan mo, maaari mong ibahagi sa akin. Hindi lang naman ako ang girlfriend ng bayaw mo. Hindi na nakipagtalo si Amara, kilala niya ang personalidad ni Mirasol. Kung mas ayaw mong gawin niya ang isang bagay, mas gagawin niya ito. Noong bata pa siya, hindi kayang linangin ng kanta Mirasol ang tunay na chi. Nais ng kanyang pamilya na siya ay maging isang ordinaryong binibini upang siya ay makapag-asawa sa ibang pamilya. Gayunpaman, hindi gusto ng kanta na Mirasol na mangyari iyon. Kaya naman, nagpunta siya sa ibang bansa at sumali sa isang mersenaryong grupo. Nais niyang makamit ang isang pambihirang tagumpay sa mga pisikal na kasanayan. Hindi niya inaasahan na after so many years, gagawa talaga siya ng pangalan. Ano? May iba na siyang girlfriend. Natigilan si Mirasol. Mistress lang ako. Kung gusto mong maging little 4, little 5, little 7, little 8, okay lang ako. Sabi ni Amara. Sabi ko, sis, kapatid mo pa rin ako, kapatid ng isang Sky Class late face peak master, paano ka makakahanap ng ganyan? Ayos lang kung mahina tayo noon, pero ngayong pangalawang nandito na kami ni Lolo, at siya ay Sky Class late face peak na rin, ayos lang kahit maging isang sinaunang bahay. Naging balisa si Mirasol. Sister Mirasol, hindi mo masasabi yan. Unang-una, gusto ko siya, at natutugunan niya ang aking mga pamantayan para sa isang kapatid. Mas mahusay siya kaysa sa akin. Pangalawa, siya ang tumulong sa amin noong nagkaproblema kami. Kaya huwag mo na itong banggitin. I have my choice, and I hope you can respect my choice, sabi ni Amara. Ito. Pero, malinaw na napagkasunduan namin na kailangan niyang maging mas malakas kaysa sa aming magkapatid. Bakit wala kang pakialam sa akin? Sabi ni Mirasol. Hindi inaasahan ni Amara na ang Mirasol ay magkakaroon ng kanyang kasalukuyang lakas. Sa lahat ng oras na ito ay hindi niya siya pinapansin, at ngayong nahulog na siya kay Terence, hindi siya basta-basta susuko ng ganoon. Imposible. Kaya, maaari lamang siyang makipagtalo ng may katwiran. Sister Mirasol, mayroon siyang sariling kakayahan para takutin ang sinaunang antas ng Eastland. Bagamat maaaring hindi siya kasing kapangyarihan mo ngayon, tiyak na malalampasan kanya sa hinaharap. Nakikita ko. Biglang tanong ni Mirasol, tama, narinig ko na ang pinakamalakas na practitioner dito ay isang taong tinatawag na Terence. Siya ang pinakamalakas, tama. Narinig mo na ba si Terence? Nagulat si Amara. Masaya niyang sasabihin na si Terence ang kanyang bayaw, ngunit hindi niya inaasahan ang susunod na mga salita ni Mirasol. Namutla ang mukha niya. Siyempre narinig ko na siya. Hindi lang siya ang narinig ko, kundi siya rin ang sinumpaang kaaway ng Overseas Practitioners Association natin. Ang tanging dahilan kung bakit ako makakauwi ay dahil nangako ako sa Overseas Practitioners Association na gagawin ko ang huling bagay para sa kanila, patayin si Terence. Ano? Patayin si Terence. Natigilan si Amara, hindi niya akalain na magkakaroon ng sama ng loob ang kanyang kapatid kay Terence. Ano ang dapat kong gawin? Mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig at hindi naglakas loob na magpatuloy. Anong meron? Ate, bakit ang putla ng mukha mo? Alam mo ba itong si Terence? Huminto si Mirasol.
Hindi niya alam na ang kanyang bayaw ay tinatawag na Terence. Siyempre, kahit hindi sinasadyang binanggit ng kanta na Amara o ng pamilya ng kanta, walang impresyon ng Mirasol. Na-curious lang siya sa reaksyon ni Amara. Wala. Mapait na ngumiti si Amara at umiling. Napakakapangyarihan ng taong ito. Ate, kung wala kang direktang galit sa kanya, huwag mo siyang guluhin. Natatakot ako. No way. Ganoon ba talaga kalakas ang taong ito? Di ba sabi mo sky class mid-face lang ang lalaking ito? Medyo nagulat si Mirasol. Oo, napakalakas niya, kaya ipinapayo ko sa iyo na huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Seryosong tumango si Amara, bukod dito, miyembro siya ng Supernatural Investigation Bureau, kaya kasamahan ko rin siya. Kung papatayin mo siya, malalagay ka sa matinding problema. What the hell? Galing siya sa Supernatural Investigation Bureau. Hindi inaasahan ni Mirasol na magkakaroon ng ganitong pagkakakilanlan si Terence. Wala siyang pakialam, ngunit ang pamilya ng kanta ay nasa Central Plains pa rin ng China. Kung nasaktan nila ang Supernatural Investigation Bureau, ang pamilya ng kanta ay mahihirapan sa hinaharap. Hindi yun ang gustong makita ni Mirasol. Bagamat maaari silang lumipat sa ibang bansa, ang kanyang lolo at pangalawang lolo ay matanda na. Habang tumatanda sila, mas naging nostalgic sila. Hindi sila makaalis. Kaya naman, kinailangan niyang mag-ingat. Tama. Sister Mirasol, ipinapayo ko sa iyo na sumuko na. Paalala ni Amara. Hindi ako maaaring sumuko. Maaari akong bumalik sa oras na ito dahil sa misyon na ito. Tsaka pumayag na ako. Unless there are very special circumstances, I can't break my promise. Sabi ni Mirasol. 3,426. Wala akong sama ng loob sa kanya, pero malaki ang sama ng loob niya sa Overseas Cultivators Association. Pinatay niya ang isa sa mga elder natin para sa isang taong nagngangalang Duranchi. Pagkatapos, sinaktan niya si President Hison at gumanap na president siya at ang general manager ng Red Conch. Pinapatay nila ang isa't isa. The over Isa. Duranchi or Orville, the Overseas Cultivators Association will never let this go. Gen 3. Napakurap si Amara, hindi inaasahan na mangyayari iyon. Sa katunayan, may kinalaman siya sa pagpatay ni Terence sa mga tao mula sa Overseas Cultivators Association. Gusto ni Orville na labanan si Terence dahil sa kanya. Kung si Terence ay hindi pumunta sa tunggalian, paano niya nakilala ang elder ng Overseas Cultivators Association? Paano siya makakagawa ng isang hakbang? Ito ay isang ganap na hindi inaasahang sakuna. Xiaoji, speaking of Orville, Terence did it because of me. Mabilis na sabi ni Amara. Dahil sa'yo. Anong nangyayari? Natigilan si Mirasol. Ganito kasi, bumalik si Gentry para hanapin ang pamilya niya. Noon, ako ang may hawak nito. Noong nasa police station ako ng Songshan City, inasikaso ko ang isang kaso na may kinalaman sa pamilya niya, kaya hiniling ako ni Gentry na tumulong sa paghahanap sa mga kamag-anak niya. Noon, nandoon din ang kasamahan ko na si Terence. Noong mga oras na iyon, ang elder ng Overseas Cultivators Association ay dumating. Patayin mo siya on the spot. Sinabi ni Amara na gumawa ng ilang oras na pagkakaiba. Hindi niya binanggit na siya ay nasa istasyon ng pulisya ng Donghai, ngunit nagpanggap na siya ay nasa bureau ng pagsisiyasat. Paano pa siya magiging kasamahan ni Terence? Nagpatuloy siya, sabi mo na ako ay isang pulis, at ako ay kasalukuyang kasama ng Deputy Director ng Supernatural Investigation Bureau na namamahala sa mga cultivator. Paano ko na lang sila mapapanood na pumatay? So, to be honest, kasalanan ng ate mo, papatayin mo rin ba ako? Ito. Hindi inaasahan ni Mirasol na may ganoong nakatagong kwento. Narinig din niya na bumalik si Orville upang hanapin ang kanyang pamilya, at tumugma ito sa kantang sinabi ni Amara.
Gayunpaman, medyo napahiya ito. Hehe, sinong makakaalam? Ayos lang basta hindi alam ng Overseas Practitioners Association siya na ang scapegoat ngayong napatay ko na siya. Siya ang may gawa nito. Sister Mirasol, dito ka nagkakamali. Paano mo magagawang pumatay ng tao ng kusa? Hindi inaasahan ni Amara na gagawin iyon ni Mirasol. Ate, miyembro ako ng isang mercenaryong organisasyon. At sa mundo ng cultivation, sa tingin mo ba napakaraming tama at mali? Ibinabalik ko lang ang huling pabor, sabi ni Mirasol na may mapait na ngiti. Ako, ang Mirasol, ay maaaring hindi mabuting tao, ngunit kung hindi ko gagawin ang ipinangako ko sa kanya, dapat may dahilan man lang ako, di ba? Ito. Gustong sabihin ni Amara na ang kanyang bayaw ay si Terence. Gayunpaman, natatakot siya na magkakaroon ito ng kabaligtaran na epekto kung sasabihin niya ito ng malakas. Paano kung gusto pa ring patayin ng kanta Mirasol si Terence? Kung ganoon, walang puwang para sa negosasyon sa pagitan ng magkapatid na babae. Sige ate, huwag ka nang mag-alala. Magpanggap ka na lang na wala kang alam para matapos ko ang misyon ko at makareport ako. Kung hindi ko ito makumplito, hindi ko alam kung ano ang gusto nilang gawin ko sa hinaharap. Hindi ako mabubuhay ng matiwasay sa China. Sabi ni Mirasol. Buntong hininga. Hindi napigilan ni Amara na mapabuntong hininga, paano ito, isantabi muna natin ang bagay na ito. Dapat mo ring isipin kung kailangan bang masaktan ng Supernatural Investigation Bureau dahil lang sa nakapatay ka ng tao. Sinasabi mo na nagpapanggap akong hindi alam. Imposible yan. Kapatid kita. Kung papatayin mo talaga siya, tapos na ako bilang Deputy Bureau Chief. Hindi lang yan, mapaparusahan ako, at hindi rin mag-e-enjoy ang pamilya ng kanta dito. Hehe, sis, ngayon ko lang naisip ang lahat ng ito. May policy sa taas at countermeasure sa baba. Natawa si Mirasol at sinabing, wala bang sinaunang pagsubok sa ilang sandali? Pupunta rin ako, binigyan na ako ng Overseas Practitioners Association ng karapatang mag-sign up, at tiyak na nandoon din si Terence. Tanging ang nagwagi lamang ang magkakaroon ng pagkakataong lumahok sa proyekto ng isla ng Tianjia na tiyan daw paano hindi makakapunta ang isang tulad ni Terence. Paano niya isusuko ang pagkakataong umaban sa makalangit na daw? At kung papatayin ko siya sa paglilitis, hindi ito labag sa mga patakaran. Kung gusto niyang lumahok sa paglilitis, kailangan niyang sundin ang mga tuntunin ng paglilitis. Kung namatay siya sa paglilitis, masasabi lang niyang karapat-dapat siyang maging malas. Noong panahong iyon, gaano man kalakas ang Supernatural Investigation Bureau, hindi nila magagawang makagambala sa sinaunang pagsubok. Nagsimula iyon sa pinagsamang pagsisikap ng maraming sinaunang sekta. Kumurap si Amara, iniisip na hindi dapat pumunta si Terence sa pagsusulit, ngunit sinabi ni Mirasol na ang pagsusulit ay para sa kanya upang makakuha ng karapatang lumahok sa Sky Class Island Plan. Siguradong pupunta si Terence. Pagkatapos ng lahat, marami sa mga batang babae sa paligid ni Terence ay mga tagapagmana, at lahat sila ay lalahok sa plano ng isla ng Tianjia. Paanong hindi pumunta si Terence? Kahit na sinubukan ng kanta na Amara na hikayatin si Terence, malamang na hindi siya makikinig. Hindi maiwasan ni Amara na mag-alala sa naisip, ngunit hindi niya masabi kay Mirasol, kung gayon, huwag kang padalos-dalos, mas mabuting pag-isipan ito. Si Terence ay isang napakahalagang master sa Bureau ng Pagsisiyasat, kung may mangyari sa kanya. Ate, bakit ngayon ka lang naging wishy-washy? Sige, pag-iisipan ko. Naiinip na sabi ni Mirasol. Hindi napigilan ni Amara ang umiling. Sa pagtingin sa mukha ni Mirasol ng kanta, hindi niya isinasapuso ang kanyang mga salita. Sinabi niya na isasaalang-alang niya ito, ngunit sa katotohanan, itinapon na niya ito sa kanyang isip. Nag-uusap ang magkapatid nang bigla silang makarinig ng malakas na dagindong mula sa pasukan ng bahay ng pamilya ng kanta. Mga tao sa pamilya ng kanta, makinig kayo. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto. Umalis kayo rito, kung hindi, kailangan ninyong pasanin ang kahihinatnan.
Nakakabingi ang tunog, at nakaramdam ng pagkahilo si Amara. Maging ang mukha ni Mirasol ay naging seryoso. Ito ay isang sky-class late phase peak. Bakit papasok sa kanyang pintuan ang gayong eksperto? Hindi naniniwala si Mirasol na ang pamilya ng kanta ay makakasakit sa gayong master. Kung gagawin nila, ang pamilya ng kanta ay hindi na umiiral. Hindi sana sila naghintay hanggang ngayon. Tumayo siya at mabilis na naglakad papunta sa pinto, nagbabalak na makita kung ano ang nangyayari. Sister Mirasol, saan ka pupunta? Huwag kang padulos-dalos. Nag-aalalang sabi ni Amara nang maramdaman niya ang lakas ng dagendong. Ate, I have to go and take a look. Hindi mo ba narinig na kapag hindi tayo lalabas, we'll have to bear the consequences? May hinala ako na may masamang intensyon sila. Baka kamag-anak nila ako o pangalawang lolo. Ngumiti ng mapait si Mirasol. 3,427. Ano? Nagulat si Amara, ngunit wala siyang pagpipilian at sinundan si Mirasol palabas. Bilang Deputy Director ng Supernatural Investigation Bureau, kahit na hindi niya mapamahalaan ang Sky-Class Late Phase Peak Masters na ito, nandoon pa rin ang kanyang katayuan ang mga normal na practitioner ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanya. Lumabas silang dalawa sa pinto, at sa kabilang banda, ang kanta ng Head of House, ang Amara at ang kanta ng mga lolo ni Mirasol, ang kanta Xander at ang pangalawang lolo, ang kanta Ashton, ay sumugod din palabas. Nagkatinginan sina Ashton at Mirasol at nakita ang pag-aalala sa mga mata ng isa't isa. Sino ang nagkakagulo sa harap ng pinto ng pamilya ko ng kanta? Anong negosyo mo? Bagamat alam ni Ashton na ang taong ito ay hindi pala kaibigan at napakalakas, hindi niya kayang pahinain ang momentum ng pamilya ng kanta. You must be Ashton. Ang taong sumigaw ay sumulyap sa Ashton at walang pakialam na sinabi. Ang kanyang codename ay Firewolf Wargodno. 5, at siya ang pinuno ng pangkat na ito. Ako nga. Sino ka? Inihayag ni Ashton ang kanyang Sky-Class Late Phase Peak Strength habang nagsasalita siya para takutin ang bagong dating. Nandito kami para kunin ang Mirasol. Sinabi ng Firewolf Wargodno. 5 habang patuloy niyang ipinapakita ang kanyang buong lakas ng Late Phase Peak ng Sky-Class. Kunin mo ako, kanta Mirasol. Titingnan natin kung may kakayahan ka. Hindi napigilan ni Mirasol na mapamura. Maaaring malakas ka, ngunit ako, ang Mirasol, ay hindi pushover. Kasabay nito, ang Mirasol ay sumulong at ipinakita ang kanyang pisikal na lakas bilang isang Sky-Class Late Phase Peak. Hehe. Walang pakialam na tumawa ang Firewolf Wargodno. 5 at ikinaway ang kamay sa 3 tao sa tabi niya. Kaagad, silang tatlo ay nagpahayag din ng kanilang lakas bilang Heaven-Class Late Phase Peak. 4 na Sky-Class Late Phase Peak Masters. Dahil dito, medyo natulala ang Mirasol at Ashton, malakas sila para gawin ang anumang gusto nila, at kahit na may Sky-Class Late Phase na Peak Master, hindi nila masyadong inisip ito may bentahe sila pagdating sa 2 laban sa 1. Pero sinong mag-aakalang 4 na Sky-Class Late Phase Peak Masters ang biglang lilito? Sa kasong ito, kahit na magsanib puwersa ang Mirasol at Ashton, wala silang pagkakataong manalo. Kailan naging napakamura ng Sky-Class Late Phase Peak, sa napakaraming mga ito ng sabay-sabay? Saan nanggaling ang 4 na taong ito? Kahit na sa Mirasol at sa Ashton na karanasan, mahirap matukoy ang background ng 4 na taong ito. Kaya, ngayon, malalaman lang nila ang kanilang intensyon. Parehong nagulat si Amara at Xander. Kayo. Lahat kayo Sky-Class Late Phase Peak Masters. Gulat na napatingin si Mirasol sa 4 na tao sa kanyang harapan. Sino kayong mga tao? Anong ginagawa mo dito? Siyempre para itaboy ang mga tao mo. Ang Firewolf Wargodno. 5 ay nagwagayway ng kanyang kamay at mahinahong sinabi, Mirasol, naaalala mo pa ba ang pagsubok ng Diablo sa kagubatan ng God Era? Paglilitis sa demonyo. Nagbago ang mukha ni Mirasol, syempre naalala niya ang pagsubok na ito. Ang pagsubok na ito ang nagpabago sa kanya mula sa isang normal na golden class na physical practitioner tungo sa isang Sky-Class Late Phase Peak Full Master, hindi niya ito malilimutan.
Gayunpaman, ano ang ibig sabihin ng taong ito sa pagbanggit nito? Ano ang kanyang intensyon? Hehe, tinulungan ka ng Overseas Cultivators Association at nakatakas ka. Paano ka tatakas ngayon? Ngumisi ang Firewolf War God, no? 5 at ipinaliwanag ang dahilan kung bakit siya nandito. So, kayo pala. Napabuntong hininga si Mirasol. Hindi niya inaasahan na ang mga taong ito ay pupunta sa kanyang tahanan pagkatapos ng maraming taon. Gayunpaman, hindi ito mahirap maunawaan. Sa ibang bansa, sa dobleng proteksyon ng Overseas Cultivators Association at ng mersenaryong organisasyon, ang mga taong ito ay hindi handang sumalungat sa dalawang organisasyong ito. Kahit na mayroon silang mga eksperto, hindi sila handang maging kaaway sa kanila. Marahil ay maaasahan pa rin nila ang dalawang organisasyong ito, ngunit ngayong nakabalik na sila sa pamilya ng kanta ng China, iba na. Maaari silang umatake ng walang takot. Not bad. It's US. Tumango ang Firewolf War God, no? 5 at sinabing, Mirasol, ayaw naming makipag-away. Ito ay Eastland. Hindi namin nais na magdulot ng anumang gulo kung maaari naming. Pero, ikaw ang bahala. Ano ang ibig mong sabihin? Kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo lang. Walang magawa si Mirasol, ngunit wala siyang pagpipilian. Mirasol, bumalik ka sa amin. Gagamitin namin ang iyong dugo para sa pagsasaliksik, ngunit hindi ka namin papatayin. Kung magtatagumpay kami sa aming pananaliksik at maduplicate ang mga gene sa iyong katawan, maaari ka naming hayaang bumalik. Gayunpaman, kung ayaw mong umalis, maaari lamang nating gawin ang mga kinakailangang hakbang, sabi ng Firewolf War God, no? Sa tingin mo ba talaga kayang kontrolin mo ang isang Sky-class late phase peak physical practitioner? Hindi ka natatakot na tumakas ako? Tanong ni Mirasol. Oo. Kaya hanggat tumakas ka, sasalakayin natin ang pamilya ng kanta. Kung pupunta ka ulit dito, huwag kang mag-iwan ng buhay ng manok o aso. Malamig na banta ng Firewolf War God, no? 5. Kung hindi ka sasama sa amin, ang pamilya ng kanta ay matatapos din. For Sky-class late phase peak laban sa dalawa, malinaw na kung sino ang mananalo. Kayo. Sa pagharap sa banta ni Firewolf War God, no? 5. Galit na galit ang kanta Mirasol. Gayunpaman, wala siyang magagawa. Ang kabilang partido ay nagsasalita ng totoo. Wala siyang kakayahang lumaban. Ano tayo? Napangiti ng mahina si Firewolf War God, no? 5. Walang kwenta ang magsalita ng sobra. I'll give you some time to think about it. Babalik tayo sa loob ng ilang araw. By then, kung hindi ka pa rin makapagdesisyon, huwag mo kaming sisihin sa pagiging hindi magalang. Siyempre, pwede mo ring piliin na tumakas. But that is unless, even if you never appear and your family can go again. Kahit ano sa iyo pero may magagawa ako sa pamilya mo. Ito. Tumaas baba ang dibdib ni Mirasol habang nakatitig sa Firewolf War God, no? 5. Mula nang umakyat siya sa Sky-class late phase peak, wala nang nang-ahas na banta pa sa kanya. Ngunit ngayon, na nakaharap sa napakaraming masters, wala siyang pagpipilian kundi ang magkompromiso. Masyadong malakas ang kabilang partido, at hindi niya kayang labanan ang mga ito ng direkta. Sige, tara na. Ikaw na mismo mag-isip. Pagkasabi noon, iwinagayway ng Firewolf War God, no? 5 ang kanyang kamay at mabilis na pinaalis ang 3 pang tao. Hindi sigurado ang ekspresyon ni Mirasol habang nakatingin sa ilang taong umalis. Sa wakas, huminga siya ng malalim. I'm sorry. I've dragged everyone into this. Pero babalik ako sa kanila pagdating ng panahon. 3,428. Si Mirasol ay hindi isang mahiyaing tao. Sa puntong ito, kailangan niyang umalis kasama ang mga taong ito upang protektahan ang pamilya ng kanta. Kung hindi, ang mga taong ito ay tiyak na gagawa ng hakbang sa pamilya ng kanta. Walang magawa si Mirasol tungkol dito. Kung umalis siya kasama ang mga taong ito, ang kanyang pangalawang grandpa song na si Ashton ay maaari pa ring manatili sa pamilya ng kanta.
Kahit na walang tulong niya, ang pamilya ng kanta ay isang makapangyarihang pamilya pa rin. Maaaring umalis si Mirasol ng payapa. Sister Mirasol, pag-aralan natin itong muli at tingnan kung may anumang solusyon. Seryoso rin ang ekspresyon ni Ashton, ngunit hindi siya pumayag na kantahin kaagad ang mungkahi ni Mirasol. Mag-iisip siya ng ibang paraan. Kung may paraan, kailangan niyang gawin ang Mirasol na manatili. Kung siya ay kinuha ng mga taong ito, magkakaroon ba ng paraan? Ang pagpapalam sa Mirasol pagkatapos makumplito ang pananaliksik ay isang kasinungalingan. Alam ni Ashton ang tungkol sa sitwasyon ni Mirasol. Paano siya naiwan ng mga taong ito ng ganoon kadali? Sister Mirasol, sa pagkakataong ito masasabi mo na kay Lolo ang nangyari, tama ba? Huminga ng malalim si Xander. Ikaw na ngayon ang gulugad ng kanta sa bahay. Kung hindi ko kailangang sumuko, hindi ako susuko. Kung wala talaga akong choice, I'll plan for the worst. Lolo, actually. Naging physical practitioner ako dahil nagnakaw ako ng mana ng iba. Sabi ni Mirasol, sa pagsasanay ng demonyo, hindi ko sinasadyang nakuha ang mana ng katawan ng sinaunang espiritong hayop. Gayunpaman, ang pamana na ito ay kabilang sa isa pang medyo makapangyarihang organisasyon na sumuporta sa Firewolf Gang. Dapat may organisasyon itong Firewolf Gang dito at sa ibang bansa. Inagaw ko ang mana na matagal na nilang inihanda. Natural, hindi nila ako pakakawalan. Gayunpaman, pinuprotektahan ako ng Overseas Cultivators Association at mga mersenaryong organisasyon, kaya hindi sila pumayag na makipagdigma. Ito rin ang dahilan kung bakit may utang akong pabor sa Overseas Cultivators Association. Gayunpaman, noong naisip kong tapos na ang usaping ito, hindi ko inaasahan na lilito sila rito. Mukhang naghahanap sila ng pagkakataon. Ngunit hindi ko inaasahan na ang apoy na Wolfgang ay magkakaroon ng 4 na napakalakas na masters. Ito ay talagang bihira. Kung mayroon silang kapangyarihan, maaari nila akong kunin sa pamamagitan ng puwersa kahit na nasa ibang bansa ako. Kaya pala ganito. Tumanggo si Xander. Kahit na hindi sinasadya ng kanta Mirasol, ninakaw pa rin niya ang mana. Kakaiba kung pakakawalan nila siya. Ano man ang mangyari, mali ang Mirasol. Kaya lang mula sa pananaw ng pamilya ng kanta, ayaw ng Ashton na may mangyari sa Mirasol. Pagkatapos ng lahat, naramdaman niyang hindi responsable ang Mirasol. Sinamantala lang niya ito. Gayunpaman, sa mundo ng paglilinang, kung sino ang may mas malaking kamao ay siyang may karapatan. Kaya nagpalitan ng tingin sina Xander at Ashton at nakita ang kawalan ng kakayahan sa mga mata ng isa't isa. Amara, wala ka na ba talagang magagawa? Walang pagpipilian si Xander kundi tingnan muli ang Amara, umaasang mabibigyan niya ito ng ilang ideya. Ako. Susubukan ko. Napabuntong hininga si Amara. Tatanungin niya si Terence kung mayroon siyang anumang plano na humingi ng tulong mula sa mga sinaunang antas. Babalik ako at tatawag ako sa telepono. Sige, pwede ka nang umalis. Tumanggo si Xander. Bumalik si Amara sa kanyang silid at nag-isip sandali bago tinawagan si Terence. Amara, kumusta ang iyong katapusan? Kinuha ni Terence at nagtanong. Terence, nandito ako. Ang house song ay nasa malaking problema. Sabi ni Amara. Oh, anong gulo? Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Si Terence ay walang pakialam pagkatapos ng lahat, walang maraming bagay na hindi niya kayang hawakan sa mundo ng pagsasanay sa mga araw na ito. Mula sa isang solong practitioner tungo sa tuktok ng mundo, hakbang-hakbang sa wakas ay aani siya ng mga bunga ng kanyang paggawa. Ganito. Walang itinago si Amara at sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa Mirasol, kasama na ang katotohanang gustong patayin ng Mirasol si Terence, at ang 4 na Sky-class late phase peak masters na dumarating sa kanilang pintuan. What? You have a younger sister. Siya ba ang guest elder ng Overseas Cultivators Association? And you're here to assassinate me? Medyo nagulo ang pag-iisip ni Terence ang kapatid ni Amara ay ganito kalakas, Sky-class late phase peak physical practitioner, ang nakuha lang niya ay ang pamana ng Spirit Beast.
Para naman sa Overseas Practitioners Association na gustong patayin siya, naunawaan ni Terence na ito ay naiintindihan. Kung tutuusin, nasa pintuan na sila ng kamatayan. Ngunit natapos na ang pagpapadala ng Mirasol. At kailangan niya ang tulong nito noong siya ay nasa problema. Nagkaroon ba ng gayong mahiwagang bagay? Siyempre, kahit gaano kahiwaga, gagawin ni Terence ang lahat para tumulong dahil ito ang hiling ng hanggal na babae. Pero paano? For Sky Class Late Phase Peak Masters. Walang tiwala si Terence sa pagkuha sa kanila. Kung isa o dalawa, maaari pa rin silang ibaba ni Terence ng paisa-isa gamit ang maliit na isa. Ngunit ang Mirasol at Ashton ay Sky Class Late Phase Peak Masters. Iyon ay naging 4 laban sa 4 sa pamamagitan ng buff ni Jade, maaari niyang patayin ang Sky Class Late Phase Peak sa ilang segundo, ngunit laban sa isang buong bilog, masasaktan lamang niya sila, hindi patayin sila. Gayunpaman, kung hahayaan niya ang maliit o kanta na Mirasol na alagaan sila pagkatapos niyang patayin, wala nang suspense. Ang maliit at Mirasol ay parehong mga masters na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong masters sa malaking bilog. Ang isa ay mula sa sekta ng 5 elemento at sinapian ng multo, kaya napakalakas niya. Ang isa ay isang master sa mahusay na bilog ng pisikal na pagsasanay, kaya siya talaga ang nangungunang pag-iral sa mundo ng paglilinang. Ang mga ordinaryong master sa malaking bilog ng espiritual na pagsasanay ay hindi niya katugma. Natahimik ang puso ni Terence sa pag-iisip, hindi ito dapat maging problema. Nakaisip na ako ng plano. Paano ito? Pupunta ako ngayon sa pamilya ng kanta at tutulungan kang harapin ang problemang ito. Ngunit para hayaan ang kanta na Mirasol na lumaban sa kapayapaan, huwag sabihin sa kanya ang aking pagkakakilanlan. Sabihin sa iba pang miyembro ng pamilya ng kanta na itikom ang kanilang mga bibig at huwag ibunyag ang aking pagkakakilanlan. Ako. Ang boyfriend mo, Terence Ford. Sige, naiintindihan ko. Salamat, Terence. Alam ni Amara na kung sasabihin niya kay Mirasol na narito si Terence para tulungan siya, mararamdaman niya ang pagkatalo. Siya ay isang taong papatayin niya, ngunit tinutulungan niya siya. Kahit sino ay mararamdaman ang pagkakaiba, at masama kung wala sila sa kanilang pinakamabuting kalagayan. Si Terence ay napakaisip. Hehe, no need to thank me. Ngumiti si Terence at ibinaba ang telepono, naghahanda na umalis patungong Yanjing. 3,429. Hindi kaagad tumungo si Amara sa meeting room matapos makuha ang kumpirmasyon ni Terence. Nag-text siya sa kanyang lolo, sinabihan itong huwag ibunyag ang pagkakakilanlan ni Terence bago pumunta sa meeting room. Nakatanggap si Xander ng Amara text at sa isang tingin, alam niya na ang Amara ay humihingi ng tulong kay Terence. Medyo nalilito siya kung bakit ayaw niyang ibunyag ang kanta Amara, pero parang nakahanap ng solusyon ang kanta Amara. Medyo lumuwag ang kanyang nakakunot na mga kilay. Amara, nakahanap ka ng solusyon. Napatingin si Xander kay Amara na naglalakad papasok. Oo, lolo. Ang sabi ng boyfriend kong si Terence Ford ay may plano siya at pupunta siya at tutulungan tayo. Tumango si Amara. Ah. Ate, boyfriend mo ba? Baka bayaw ko siya. Hindi ba Sky Class mid-face lang siya? Paano mo kami matutulungan? Hindi ba siya nandito para mamatay? Sa puntong ito, ayaw ng Mirasol na dumating si Terence Ford. Iyon ay makakasama lamang sa kanya. Kung siya ay nahuli ng mga Firewolves, ang Terence Ford na ito ay maituturing na isang katulong para sa pamilya ng kanta. Hindi mawawala ng bentahe si Amara kung susundan niya siya, kaya walang iniisip ang kanta Mirasol na subukan si Terence Ford. No, he's confident. Kung hindi, hindi siya papayag ng ganun kadali. Huwag kang mag-alala, sis, magiging maayos din ito. Sabi ni Amara. Ah, I see. Hindi pa rin naniniwala si Mirasol. Tapos pagdating niya, tatanungin ko siya kung ano ang mga countermeasures niya. Si Xander ay lubos na nagtiwala kay Terence. Malakas ang kalaban, ngunit hindi madaling pakisamahan si Terence. Dapat may kanya-kanyang dahilan siya para pumayag dito. Sinabi ni Xander, Ashton, dahil may solusyon si Amara, magpahinga na tayo.
Huwag kang mag-alala tungkol dito. Amara, boyfriend mo. Confident ba talaga siya? Hindi mo naman sinabi yon para lang mapasaya ka, di ba? Hindi alam ni Ashton ang personalidad ni Terence at nababagabag siya. Imposible yon. At the end of the day, ako ang sumusuporta sa kanya. Hindi na niya kailangang pasayahin ako. He's also a man of his word. Talagang gagawin niya ang sinasabi niya. Sabi ni Amara ng may katiyakan. Sige, kung ganoon. Kung ganon, babalik muna tayo. Mag-uusap tayo pagdating niya dito. Tumango si Ashton. Bagamat sinabi ng kanta na Amara na tutulong si Terence, hindi gaanong tao sa pamilya ng kanta ang tunay na komportable. Maging ang Amara mismo ay nag-aalala. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Terence ay naroon. Ano kayang plano niya? Hindi talaga maintindihan ni Amara ang kanta. Lumipas ang gabi ng walang kabuluhan. Kinaumagahan, maagang nagising ang pamilya ng kanta. Halatang hindi sila nakatulog ng maayos. Lahat sila ay may maitim na bilog sa ilalim ng kanilang mga mata. Umupo sila sa dining room at nagkatinginan. Walang nakitang nakakatawa. Sa halip, napakabigat ng kanilang mga puso. Ate, kung hindi talaga magwo-work, aalis na ako sa kanila. Napag-isipan ko na, hindi sapat ang lakas ng bayaw para makipagkompetensya sa kanila. Isa rin akong makaranasang cultivator, pero wala pa akong narinig na low-level master na kayang lumaban sa isang master of the Great Circle Realm. Mukhang hindi ito malamang, ngunit naniniwala ako na magagawa ito ni Terence Ford. Dahil sinabi niya ito, dapat ay mayroon siyang tiyak na antas ng kumpiyansa. Walang pagpipilian si Amara kundi pasayahin ang kanyang kapatid. Kung sabihin man niya na hindi siya naniniwala na si Terence ay mananalo, matatalo sila sa labanan ng hindi man lang lumaban. Sige, pag-uusapan natin yan kapag nakita natin siya. Bagamat sinabi iyon ng kanta Mirasol, nakagawa na siya ng desisyon sa kanyang puso. Habang nag-uusap ang iilan sa kanila, biglang may nagmula sa looban ng mahabang sipol, na nagpakilig sa puso ng lahat. Ano ang tunog na iyon? Yaong apat na Sky-class late phase peak masters. Maaari ba silang ilang makapangyarihang halimaw na natagpuan nila? Ngunit tila may naisip si Amara habang mabilis siyang lumabas ng silid kainan at papasok sa bakuran, at nakita niya si Terence na nakasakay sa Purple Lightning Beast sa bakuran. Nakatanggap si Terence ng kanta ni Amara kagabi, at pagkatapos ayusin ang kanyang bahay, lumapit siya sa Purple Lightning Beast. Ang hayop ay napakabilis, at si Terence ay tumagal lamang ng 2 hanggang 3 oras upang makarating dito. Terence Ford, nandito ka na. Hindi alam ni Amara kung bakit, ngunit ang pagkakita kay Terence ay nakaramdam siya ng kagaanan. Yeah, silly girl. You asked me to come? So how could I don't come? Nakangiting sabi ni Terence. Ikaw si Terence Ford. Tiningnan ni Mirasol ang bastos na mukha ni Terence sa Purple Lightning Beast at medyo naasar, anong klaseng spirit beast ito? Earth class late phase peak. Hehe. Dapat ikaw si Sister Mirasol, di ba? Madalas kang banggitin sa akin ni Amara. It's a Purple Lightning Beast, Earth class late phase peak. Ngumiti si Terence. Alam ko. Sinabi ng kapatid ko na tiwala ka sa pakikipaglaban sa 4 na taong iyon dahil sa espiritong hayop na ito, tama ba? Habang ang ilang espiritong hayop ay maaaring makipaglaban sa Sky Class Masters mula sa Golden Class, habang tumataas ang antas ng espiritong hayop, ang kalamangan na ito ay unti-unting humina, at pagkatapos na tumawid sa landas ng langit, ang agwat ay lalawak muli. Ngunit kahit na ang iyong espiritong hayop ay makakatulong sa amin na lumaban sa isang sky na huli na ng 4, hindi pa rin sapat ang isang yugto ng isang sky it's late. Kulang. Don't tell me kaya mo yan. Makikipag-usap ako sa isa na may maliit na fade. Tulad ng para sa isa pa, gagawin mo no pagdating ng panahon. Ikaw at ang pangalawang lolo ay kailangan lang na makitungo sa 2 pang consummate level expert. Bahagyang ngumiti si Terence. Oh. So sinasabi mo na kaya mong 2. Tumingin si Mirasol kay Terence at naramdaman na humihingi siya ng pambubugbog.
Gayunpaman, narito siya upang tulungan siya. Hindi nawala ang galit ni Mirasol at matigang nagtanong. Maiintindihan mo ito sa ganoong paraan. Huwag kang mag-alala, tumango si Terence, tutupad ako sa pangako ko kay Amara. Sok, kalimutan mo na kung ayaw mong sabihin. Nakapout na sabi ni Amara. Ngumiti si Terence at hindi na masyadong inisip iyon. Hindi naman sa ayaw niyang sabihin, pero masyadong kakaiba ang bagay sa Popat. Hindi ito maiintindihan ng mga normal na tao. Hindi makatotohanan para kay Terence na kumuha ng clone. Kung tutuusin, kung gusto ni Terence na gumamit ng clone, kailangan niyang magmakaawa sa bagay na iyon. Ayos lang kung gusto niyang labanan ang kaaway, ngunit walang paraan ang bagay na iyon ay handang ipakita ito. Kaya't nagpasya si Terence na huwag magsabi ng kahit ano makikita nila mismo. Si Xander, sa kabilang banda, ay mas kilala si Terence. Mr. Terence Ford, mahihirapan ka namin sa pagkakataong ito. Kung may panganib, hihilingin namin kay Sister Mirasol na sumuko at umalis kasama sila. Hindi mo kailangang lumaban hanggang dulo. Nakalimutan kong mag-publish ulit kahapon. Sa kabutihang palad, pinaalalahanan ako ng mga mambabasa. Dapat kong bigyang pansin sa susunod na pagkakataon. 3,430. Tinanong ng ilang mambabasa kung bakit hindi kilala ng kanta Mirasol si Terence. Noong tinitingnan ng kanta Mirasol ang impormasyon, wala siyang binanggit na mga larawan. Huwag kang mag-alala, kanta ni Lolo. I'll try my best, pero hindi ako magiging tanga para ipagsapalaran ang buhay ko. Tumango si Terence. Kung tutuusin, iyon ang plano niya nang pumunta siya rito. Kung may nangyari sa Amara, lalaban siya hanggang dulo, ngunit ito ay kanta na kapatid ni Amara, kanta Mirasol. Hindi na sila ganoon ka-close. Hindi man lang siya nakita ni Terence noon, at narito siya sa utos na patayin si Terence. Walang pakialam si Terence, ngunit hindi siya mawawala ng buhay para sa kanya. Kinakalkula ni Terence ang lahat bago dumating, at magkakaroon ng panganib, ngunit hindi siya mamamatay ng walang kabuluhan. Mabuti naman. Tumango si Xander. Terence Ford, dadalhin kita sa isang kwarto para magpahinga. Sabi ni Amara. Sige, sabi niya. Tumango si Terence. Karaniwan, pupunta si Mirasol kay Terence para tanungin siya tungkol dito at iyon, kahit na nakikipag-sparring sa kanya. Pero wala siya sa mood para ngayon. Sa kabaligtaran, pakiramdam niya ay tapat ang bayaw niyang ito. Siya ay maaaring magmukhang mapang-abuso sa ibabaw, ngunit iyon ay dahil hindi siya isang taong umamin ng pagkatalo. Gayunpaman, talagang iniisip niya na ang relasyon ni Terence Ford sa kanyang kapatid ay talagang hindi masama. Ano man ang ikatlo at ikaapat na partido, maaari siyang pumunta at tulungan ang kanyang kapatid na babae kapag siya ay nasa problema. Nanatili si Terence sa house song sa unang araw, at hindi dumating ang apat na naghahanap ng gulo. Nakasimangot ang buong house song, at kahit pumunta si Terence sa dining room, hindi sila gaanong nag-uusap. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin, at pagkatapos kumain, bumalik sila sa kanilang sariling negosyo. Sa hapon ng ikalawang araw, muling tumunog ang boses ni Firewolf Wargodno. 5 mula sa labas ng tirahan ng pamilya ng kanta. Mirasol mula sa pamilya ng kanta, nakapagdesisyon ka na ba? Gusto mo bang sumama sa amin, o gusto mong patayin namin ang pamilya ng kanta at pagkatapos ay ibalik ka? Patayin ang pamilya ng kanta. Nanguna si Terence at humarap sa pinto ng house song sa Purple Lightning Beast, para itong tulakan na humihikab. Kung gusto mong ilayo si Sister Mirasol ngayon, kailangan mong lumaban hanggang kamatayan. At sino ka? Natigilan ng Firewolf Wargodno. 5. Hindi niya inaasahan na may biglang susulpat nang wala sa oras. Gayunpaman, hindi siya natakot. Ang apat sa kanila ay pawang mga dalubhasa sa itaas. Kahit na lumitaw ang isa pang eksperto sa top tier, hindi nito mababago ang kinalabasan ng labanan. Kahit na magdala siya ng Spirit Beast, ito ay magiging Earth Class late phase peak lang. Walang dapat ikatakot. May dumating para tumulong. Mahinang sabi ni Terence, buong-buong ipinapakita ang kanyang Sky Class mid-phase strength.
Akala ko isa kang Master Amir Sky Class mid-face, at kinakausap mo ako. Hindi mo ba talaga nakita ang mundo, o ikaw ay tanga at matapang? Ang Firewolf War God no. Limang ay medyo nalilito. Hindi kaya alam nitong kaharap niya ang lakas ng grupo niya. Sa pag-iisip na iyon, ang Firewolf War God no. Limang ay nagwagayway ng kanyang kamay, at ang iba pang tatlo ay nagpakita ng kanilang buong lakas bilang Sky Class late phase pick. Sa pangkalahatan, ang aking contractual na espiritual na hayop at ako ay maaaring maging isa sa hayop, at pagkatapos ay mamamatay ka. Sabi ni Terence sabay tango. Ano? Tagagan Mountain Sect ka. Pwede ka talagang maging one with the beast. Matapos marinig ang mga salita ni Terence, sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng Firewolf War God no. 5. Narinig na niya ang sekta ng Chen Mountain noon. Ito ay isang maliit na sekta, at mayroon silang mga tao at mga hayop bilang isa. Gayunpaman, hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang mataas na antas ng espiritong hayop at disipulo. Sino ang taong ito? Walang kwenta ang pag-uusap. Alinman mawala o lumaban. Pumili ka ng isa. Huwag sayangin ang oras ko. Mahinang sabi ni Terence. Hindi nakaimik si Firewolf War God no. 5. Sino ang lalaking ito? Mukha siyang confident. Ganoon ba talaga siya kalakas? Ngunit sa ganang kanya, kahit na si Terence ay kasama ng hayop, magkakaroon lamang siya ng one Sky Class late phase peak sa karamihan ng kanta Mirasol, Ashton, at isa pa na maaaring tumambangan sa kanilang tatlo. Ito ay isang tiyak na panalo. Sa kaya, hindi niya naisip na bluff si Terence. Malamig niyang dahil iyon ang kaso, bibigyan kita ng iyong nais kung nais mong mamatay. Gayunpaman, maaari mo bang kumatawan sa pamilya ng kanta? Sa palagay ko ang pamilya ng kanta ay marahil ay hindi nais na mamatay. Ang pamilya ng kanta ay pareho. Kung hindi kami tugma para sa iyo, sasama ako sa iyo. Gayunpaman, hindi ito ang aking estilo na mawala ng walang away. Dahil napunta ka rito, naniniwala akong kilala mo ako ng mabuti. Sabi ni Mirasol. Haha, sure. Humanda kayong lahat. Isa-isa. Babantayan ko ang Mirasol. Number 6, bantayan mo ang matandang Ashton na iyan. Number 7, bantayan mo itong Man-Beast Fusion. Number 8, you launch a sneak attack. Ang Firewolf War God no. 5 ay mabilis na nagtalaga sa kanya ng isang misyon. Natigilan ang mga ekspresyon ni Mirasol at ng Ashton. Ang Firewolf War God no. 5 ay gumawa ng mission arrangement, at kung sila ay lalaban, sila ay magiging dehado. Nag-aalangan sila nang marinig nilang sinabi ni Terence, napakabait mong tao. Mag-a-assign lang ako ng mga gawain. Ikaw muna ang mag-assign, para hindi na ako mahihirapan. Sige. Maliit, lumabas ka. Iyong number 8 or something is yours. Sinabi iyon ni Terence, ngunit napakagalang niya sa clone ng munting bata sa Jade Space, Senior Ghost, kailangan kitang guluhin para kumilos sa pagkakataong ito. Tumango ang maliit na bata at agad na nagpakita sa harap ng apoy na Wolf War God no. 5 at ang iba pa mula sa Jade Space. Nagulat ang lahat ng naruroon. Saan nanggaling ang taong ito? Bakit parang lumabas sa manipis na hangin? At napakalakas ng presensya ng lalaking ito. Siya ay Sky Class late phase peak. At ang sitwasyon sa field ay biglang nagbago mula sa naunang 4 hanggang 3 hanggang sa kasalukuyang 4 hanggang 4. Talagang hindi alam kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Iyon ay kung maaari talagang maging isa si Terence sa hayop. Parehong nasa sabik si Mirasol at ang Ashton. Ang kasintahang ito ng kanta ni Amara, si Terence Ford, ay hindi lang nagyayabang. May trump card talaga siya. Paano kung may katulong siya? Gawin mo. Sinulyapan ng Firewolf War God no. 5 ang maliit, ngunit hindi siya masyadong nag-aalala. 4 laban sa 4, naramdaman niyang si Terence ang unang mamamatay. Hanggat namatay ang isa sa kanila, magiging madali ang pakikitungo sa iba. Nag-aalala sina Mirasol at Ashton sa simula, ngunit ngayon ay puno na sila ng fighting spirit.
Kumuha sila ng isa at naglock sa numero 5 at 6. Ang lahat ng ito ay mga tunggalian sa pagitan ng mga dalubhasang nangungunang antas. Sa sobrang bilis, nag-away silang apat. Ang maliit, sa kabilang banda, ay umatake sa numerong 8, ngunit sa pagkabigo ni Terence, hindi niya magagamit ang alinman sa kanyang mga dating kakayahan. Ginagamit lang niya ang kanyang lakas para atakihin ang numerong 8. Ang numero 8 ang pinakamahina sa kanila. Sa lohikal na pagsasalita, ang isang maliit, ang disipulo ng patriarch na si Charlie ng 5 elemento ng sekta, ay dapat na matalo siya. Gayunpaman, hindi ito ang kaso ngayon. Nang walang anumang martial techniques, ang maliit ay maaaring labanan ang numero 8 sa isang draw. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.